Okay na? Okay na, next na. Okay na? Okay na, number 9. Bansang nakinabang sa pagbabalik ng France. Ay, ng Alsace-Lorraine. And then, yung bansang hindi sumali sa League of Nations, nabanggit ko ba sa inyo yun? Nabanggit ko? Last time? Hindi ko nabanggit. Last time? Oh, nabanggit ko daw yun last time. Okay na, check na tayo. Number 4. Paano naka-apekto yung bayad pinsala sa ekonomiya ng Germany? So, malaki yung binayaran nila that time. Anong naging epekto? Okay na, check na tayo. Exchange your paper with your seatmates and then write corrected by. Exchange lang, hindi bibig ang ipang-e-exchange nyo. Kamay ang gagamitin. Okay, number 1. Ano ang number 1? Letter? Boy. Walang sariling hukbo yung League of Nations. Kaya hindi siya naging successful. Number 2. Number 2, letter A. Number 3, dog. Number 4, C. Nagdulot siya ng hyperinflation. Number 5, letter A. Number 6, ano ang number 6? Okay, number 6, war guilt clause. Wrong spellings wrong ha. Ayan na yung ano. Number 6, war guilt clause. Number 7, League of Nations. Number 8, rehiyon na binalik sa France, Alsace-Lorraine. Number 9 ay France. Number 10. O baka may nagkamali pa sa number 9. May nagkamali pa sa number 9. Sino? Sinabi ko na ang sagot kanina. Sinong naka-10? 9. Saan kayo nagkamali? 8. 7. 6. 5. 4. Ay, ina. 3. May naka-3 pa. Lower than 4. Meron pa, wala na. Klaro na tayo sa Treaty of Versailles? Any question? Sure? Sure na sure. Okay, ngayon, dadako tayo sa League of Nations. Lakad na. So again, pakibasa ng nasa harapan, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ang mga kamunahing provision ng Treaty of Versailles
1919 ay naglaro kasalukuyan ang Alemanya matapos ang unang digmaan pandaigdig. Kabilang dito ang pagkawala ng teritoryo, malibit na eliminasyon sa militar, pagbayad ng relasyon at pagtanggap ng Alemanya ng buong responsibilidad sa digmaan. Lagi kayo nasigaw dun sa... So again, yung ano nga yung 4 na provision? Last na. Ano yung 4 na provision? Ano? Sabay-sabay. Number 1 ay? Sa Wargate Clause, nakalagay dun yung full responsibility ng Germany. Sa number 2, reparation. Ano meron sa reparation? Ito yung bayad, pinsala. Number 3, hindi Alsace-Lorraine. Yung pagbibitaw nila dun sa mga teritoryo nila, example lang yung Alsace-Lorraine. Number 4, okay, limitasyon dun sa militar nila. Very good. So, question, bakit kaya nagtitipon-tipon yung mga leader ng mga bansa? Any idea? After World War I, bakit kaya sila nagtipon-tipon? Yung mga leader ng bawat bansa. Any idea? Okay, very good. Bakit nagtipon-tipon yung mga leader after ng World War I? After ng digmaan? Idea lang. Idea lang. Bakit ba magtitipon-tipon yung mga leader after digmaan? Okay, may pinagpaplanuhan. Galing. Palakpakan nyo nga. So again, ito yung mga reason bakit nagpulong-pulong yung mga leader. Para wakasan yung unang digmaan pandaigdig, tapos gumawa sila ng kasunduan para sa kapayapaan. Ano yung kasunduan na yon? Ano? Ano yung kasunduan para sa kapayapaan? Ano yung kasunduan binuo nila para sa pandaigdigang kapayapaan? Ha? Okay, yung Peace Treaty or yung tinatawag na League of Nations. Kasi di ba yung League of Nations binuo nila yon para magkaroon ng kapayapaan. Sa Treaty of Versailles, binuo nila yon para parusahan yung Germany. Gusto mo ikaw sunod ko pa? Listen na, 1. May tuturo ako sa inyo. 1, 1, 2, 3. Okay, 1, 2. Ayan. So next, yung sa League of Nations. Again, yung League of Nations ay tinatag noong 2 pa lang tayo. 2. Ano ang 2? 2. So again, ang League of Nations ay tinatag noong 1920 after nung World War I. So tinatag siya after nitong Treaty of Versailles. Pero ito ay nakapaloob pa rin siya sa League of Nations. Number 3. 3. Mag-take down notes kayo. Mag-take down notes. Again, ang League of Nations ay pandaigdigang pangkapayapaan. So again, specifically noong Enero 10, 1920, yung tinatag yung League of Nations after nung Treaty of Versailles. So sino nga nagpanukala or nagbigay ng idea para buuin yung League of Nations? Si Woodrow Wilson. Pero si Woodrow Wilson hindi siya sumali dun sa League of Nations. Any idea bakit hindi sumali si Woodrow Wilson sa League of Nations? Idea, nabanggit ko na yun noong nakaraan. Bakit hindi sumali yung USA?
Ayan, nakalagay dyan. The first reason is, marami mga senador sa USA na tumututol na sumali yung USA sa League of Nations kasi matagal na nilang policy ng US na umiwas dun sa mga direktang pakikialam sa digmaan. Kasi sa League of Nations, meron tayong tinatawag na collective security. Okay, tandaan niyo yung mga terms na sinasabi ko, ha? Okay, ano bang meron dito sa collective security? Sa collective security, for example, merong 10 bansa. Tapos, nagkaroon ng kaaway yung isang bansa nila, yung isang bansa or yung isang miyembro nila. So, ang aim nung 9 na natitirang bansa or yung miyembro ng League of Nations is protektahan yung isa na nadadawit sa away. In what way? Sa in terms of dahas ba gagamitin nila or what? In terms of In terms of diplomasya. Ano bang meron sa diplomasya? So kasi again nga, sa League of Nations, ang aim nila ay ma-maintain yung kapayapaan. So meaning, hindi sila gagamit ng dahas. Ang gagamitin nila ay diplomasya. Ang diplomasya ay yung mapayapang pakikipag-usap dun sa kaaway. Diplomasya, mapayapang pakikipag-usap. So yun, kaya hindi sumali yung US. So again, ito yung mga bansang nagpasimula nung League of Nations. Yung United Kingdom, France, Italy, tsaka Japan. Tsaka meron pang 42 na other members. Okay? Take down notes nyo. Kasi tomorrow ay magkakaroon tayo ng long test. About sa Treaty of Versailles, pagbabagong dulot ng World War I, tsaka itong League of Nations. Opo. Okay, so ano ba yung mga layunin ng League of Nations? The first one is para nga maiwasan na yung susunod na pwedeng maging digmaan. The second one is maprotektahan yung mga bansang kasapi or mga bansa, yung mga miyembrong kasapi dun sa League of Nations. The third one is lumutas ng mga usapin or mga hindi pagkakaunawaan in terms of diplomasyang pakikipag-usap. Ano nga yung meron sa diplomasyang pakikipag-usap? Ano meron sa diplomasyang pakikipag-usap? Makikipag-usap po ng mapayapa. Okay, so makikipag-usap ng mapayapa and hindi gagamitan ng dahas. Nagsusulat ba kayo? Nagsusulat ka? Ay, ikaw din. Ano? Tamang daldal. Tapos na. So, the fourth one is mapalaganap yung pagdaindigang pagtutulungan. The fifth one is mapalaganap yung mga kasunduang pangkapayapaan. So, ang League of Nations ay nangyari or matatagpuan sa ako susulat. So, saan nga matatagpuan yung punong tanggapan ng League of Nations? Sa Geneva, Switzerland. So, dun matatagpuan yung punong tanggapan ng League of Nations. Klaro tayo? Any question sa League of Nations? Nalilito? Tanong kayo, baka nalilito kayo. Sure kayo, wala kayong question? Ha? Wala? Saan? Ito? Teka lang, may double check lang ako. Okay, listen. Again, ito nga yung reason kaya hindi sumali yung US is dahil hindi pumayag yung Senado ng Amerika kasi umiwas na nga sila sa digmaan.
Tapos ito yung layunin. Tapos yung limitasyon nila, ito yung mga binabanggit natin kanina. Again, the first one, walang sariling hukbo yung League of Nations. Hindi rin naging miyembro dito yung USA, which is yung USA ay very evident naman ngayon na ano ang USA na makikita natin hanggang ngayon. Malakas yung USA, so hindi nag-work yung League of Nations kasi hindi sumali yung ilang mga malalakas na bansa, particular na yung USA. So again, the last one is mabagal yung proseso ng desisyon kasi nung time na to, yung mga miyembro dito, hindi pa nila masyadong pinagtutuunan ng pansin yung League of Nations. So kumbaga, ang focus pa lang nila that time, mga sariling interest pa rin nila, kaya that time, bumabagal yung process ng decision. Kumbaga, wala pa silang full commitment dun sa League of Nations. Klaro tayo doon? So again, yung mga miyembro ng League of Nations, wala pa silang full commitment dun sa League of Nations. Kaya that time, hindi naging successful yung League of Nations. So again, ayan, nabigo yung League of Nations kasi the first one, mahina yung kapangyarihan nito, walang sariling hukbo, kulang sa suporta ng mga miyembro, tapos walang sariling hukbo, tsaka hindi kayang pigilan yung mga agresyon ng malalakas na bansa. Kasi nga again, yung mga malalakas na bansa, most of them ay hindi umanib sa League of Nations. Klaro tayo doon? Sure? So ngayon, magkaroon muna tayo ng fact check. League of Nations ba siya or League of Not? Okay? League of Nations kung correct yung statement, League of Not if not. If mali yung statement. Again, pakibasa and answer. Pakitarak na lang ng mga chips nyo. Bigay ko na lang tomorrow. Oy, makinig! Huwag kayong mag-react, hayaan nyo siya sumagot. Bakit siya League of Not? Oy! Ano ang 1919? Ang Treaty of Versailles yung 1919. Ang League of Nations ay 1920. So, ano to? League of Nations. The second one, pakibasa then answer. Ang layunin ng League of Nations ay labanan ang lahat ng uri ng kolaborasyon at pagtulungan ng mga bansa. Ano po? League of Not, League of Nations. League of Not po. Okay, so League of Not siya kasi po yung layunin po ng League of Nations is mapanatili po yung kapayapaan. okay, very good. So League of Not siya, mali siya kasi ang layunin ng League ay pagtutulungan ng mga bansa, hindi pakikipaglaban. Next one. Other naman. Sumagot ka na, no? Yun. Gusto ko. Yan. Ikaw. Yan. Ikaw. Di ba mabasa? Uy! Dito ka nga po. Dito mamamam kayo. Ano siya? League of Nations or League of Not? Kasi po wala po silang sarili. okay, very good. Sa League of Nations kasi walang sariling hukbo. Next one. Ay, wag na. Hindi ko siya na-discuss.
So again, ito, didiscuss ko siya. Yung League of Nations kasi, since di ba hindi siya naging successful, ang next na naging nabuo after itong League of Nations ay yung United Nations. Familiar sa United Nations ngayon? So yun yung nabuo after nung League of Nations. Next one. Ito yung collective security. Anyone? Collective security at isa sa pangunahing layunin ng League of Nations. League of Nations. Okay, League of Nations. So, isa sa pangunahing layunin ng League of Nations yung collective security. Ano nga meron doon sa collective security? Anyone? Anong meron nakapaloob doon sa collective security? When we say collective security, Kapag po may inatake ng bansa na kasapit ng League of Nations, tutulungan po siya ng ibang kasapit ng League of Nations para maprotektahan po yung bansa. in terms, paano nila tutulungan? In terms of diplomasya. Very good. Last one. Lahat ng miyembro. Makulit talaga to. Anyone can answer. Sino? Other hands naman, puro sila na lang. Ikaw naman. Oo. League of Nations ba to? League of Not siya kasi bakit? Bakit League of Not to? Anyone? Kasi di ba nag-failed yung League of Nations kasi hindi nakikikooperate yung mga miyembro? Kaya ibig sabihin ito ay League of Not kasi hindi naman palagi sumusunod yung mga miyembro sa desisyon ng organisasyon kasi nga hindi sila nagtutugma-tugma, hindi sila nagtutulong-tulong. Kaya bumagsak kaya hindi naging successful yung League of Nations. Klaro tayo doon? Ito naman, ang League of Nations ay may ganap na kapangyarihan para patawan yung mga parusa yung mga bansang lumalabag sa kasunduan. Last one. Last one. Other hands. Other hands. May ganap na kapangyarihan ba yung League of Nations para makapagpataw sila ng parusa? League of Not or League of Nations? Yun lang sasagot mo. League of Not, League of Nations. League of Nations ba to? Kasi? Okay, very good. Lagi yung tatandaan, kaya nga bumagsak yung League of Nations kasi mahina yung hukbo nila, hindi nagka-cooperate yung mga miyembro, kaya ibig sabihin ito ay League of Not kasi walang ganap na kapangyarihan. Shh! Anong pangalan mo? Kanina ka pa dada ng dada. Simula pa lang pagdating ko, dada ka na ng dada. Klaro ba? Naintindihan nyo ba? Again, tatandaan nyo kapag sinabi sa League of Nations, walang sariling hukbo, mahina yung kapangyarihan nila na magparusa na ibang bansa. Kasi nga, yung mga malalakas na bansa, hindi sila umanib sa League of Nations. Klaro tayo doon? Kaya pa ba natin mag-quiz? Quiz tayo 1 to 5. Quiz number 2, 1 to 5 lang to. Ang title ay League of Nations. Quiz number 2, League of Nations. Kailan tinatag yung League of Nations? Ay, walang, di ko tinatanong. Isagot ko sa papel nyo. Ano lang, League of Nations? Oo. Ay, siya. 1 to 5. Okay na?
Next! Matapos ang unang digmaang pandaigdig, maraming bansa ang nais na hindi na maulit yung karahasan at digmaan sa Europa. Ipinatupad yung League of Nations para pag-isahin yung mga bansa at saka lutasin yung mga alitan sa mapayapa paraan. Ano yung pangunahing layunin ng League of Nations? Okay na? Okay na? Okay, number 3. Bakit humina yung League of Nations? Yung paulit-ulit. Ano ba yan? Kanina pa kayo tawanan ng tawanan. Again, bakit humina yung League of Nations? Okay na? Number 4. Ano yung pangunahing prinsipyo ng League of Nations? Militarism, imperialism, isolationism, or collective security? Number 5, okay na? Ang League of Nations ay naitatag pagkatapos ng World War I. Ano yung pinakamahalagang leksyon na natutunan ng mundo mula sa League of Nations? Okay na? Okay na, check na tayo. May babalikan ba tayong number? Wala naman. Okay, number 1. Okay, 1920. Letter D. Number 2, boy. Number 5, cat. Ano ba? C. 4 ay 3. Ha? Ulit. Number 1, dog. Number 2, boy. Number 3, cat. Number 4, boy. Number 5, cat. Sino naka 5? 4. Ano na mali? Number 4? Diba, wait lang, listen. Diba kapag sinabing League of Nations ay collective? Paulit-ulit natin binabanggit kanina yung collective security. Okay, klaro tayo? Last na, listen. Last na. Tomorrow, magkakaroon tayo ng long test. Wait lang. Ang nilalaman ng long test, yung epekto ng World War I, yung tatlong category, tapos Treaty of Versailles, and then itong League of Nations. Okay?